Hello guys, ang pag-uusapan pala natin ngayon is paano mag-upgrade ng Gel Blaster. So, ang main ano ko talaga dito, yung iba-vlog ko na kung paano ko tong in-upgrade itong aking MP5, pero meron ako mga sample dito. Itong mga iba kong Gel Blaster. So guys, sa pag-upgrade ng blaster, meron tayong tinatawag na physical appearance at meron din tayong tinatawag na performance. So guys, meron pala akong link na mga sinave dito sa video na ito. So makikita nyo siya sa description ng video na ito. So doon pwede kayong bumili. So marirecommend ko siya sa inyo guys para ma-enhance at ma-improve yung inyong gel blaster. So guys, ang pag-uusapan pala muna natin. So ang appearance. Tapos mamaya pag-uusapan natin is yung performance. So sa physical appearance natin guys, itong unit na to, meron tayong sample, ito, MP5. So guys, pag bumili kayo ng MP5, at isa pa pala guys, pag bibili pa kayo ng gel blaster, ang kinagandahan din, is bumili na kayo diretso ng high-end. Kasi pag high-end na, so marami tayong mga pyesa na makikita sa Lazada, sa Shopee. So ang kinagandahan lang talaga, pag high-end, kunyari may mga problema yung unit ninyo, madali kayong makakakuha ng mga pyesa sa inyong gel blaster. Okay guys, ito syempre pag bumili kayo unit, hindi to kasama ito mga accessories niya. Tapos dito pala guys, ito metal to guys, itong kanyang suppressor. Meron metal to lahat, itong pinakamaganda kasi ito pwede ko siyang ilagyan ng half up. So maganda rin guys na lagyan nyo ng half up yung inyong gel blaster for range and accuracy. Tapos meron din tayo ditong flashlight with laser. So ito yung guys, kita nyo na, flashlight with laser. So ito guys, maganda pala to, especially kapag yung mga unit niyo is pang CQB or close quarter battle. Kasi pag mga CQB, yung mga maliliit, yung handy lang na mga barrel, na mga gel blaster, so mabilis kayo makakagalaw. So ayun nga guys, itong flashlight na to, ang kinagandahan nito is may laser na siya. Tsaka pwede mong gamitin at the same time yung laser and a flashlight. At pwede mong gamitin yung flashlight lang, at pwede mong gamitin yung laser lang, at pwede mo rin siyang gamitin at the same time. So ito, dito nyo siya i-adjust. So mamaya susubukan natin yan. So guys pala, ang kinagandahan nito, kasi nga pag CQB yung ano ninyo, yung unit ninyo, meron siyang cord na kasama. Itong cord na to guys, konektado to dito sa flashlight natin. Tapos ang maganda guys, dito nyo siya ilagay, dito sa may pinaka handle. So dito pwede nyo na siyang mapindot dito, oh. Yan. So mapipindot, di ka na pipindot dito. So ayun nga, very accessible nga, tapos napaka-convenient. So guys, testing natin ito muna ng laser. Ano muna natin, buksan natin. Ito pala yung laser with flashlight. Kita nyo guys, di ba? May kasama siyang laser tsaka flashlight at the same time. So patay natin ilaw, di ba guys? Tapos pwede rin gamitin itong ilaw lang. So kanina nawala yung dot na na pula do, mapapansin nyo guys. At pwede nyo gamitin yung laser lang. Yun. So guys, dito ko siya pinipindot, no? Dito ko siya pinipindot lang. Konektado siya dito sa ating flashlight with laser. So napaka-convenient niya. So pagka close quarter battle ka, so gusto mong gamitin yung flashlight mo, 'di ba? Kunyari nakasali ka sa tournament. Dito mo na lang siya pipindutin. Hindi ka na magpipindot-pindot pa dito, or eto kung dito nakalagay dito, pipindot-pindot ka pa dito. Minsan may mga unit tayo na minsan meron pang nakalagay dito na handle, so ang hirap niya pindutin. Kasi minsan may handle yan dito yung mga natin, yung ibang rifle natin. So pag dito lang, pang CQB itong unit ninyo, napaka-accessible niya. Yun pala guys. Tapos ito pala, pag bibili nyo itong unit na to, itong MP5, itong kagaya sa akin,
bumili rin kayo ng rail. So meron tayong mga tinatawag na MP5 rail, merong long tsaka merong short. So itong rail niya, kasi itong MP5 pag binili mo to, wala siyang rail. So ito yung rail niya, mahaba yan guys. So pwede na ako maglagay ng mga tawag dito ng mga accessories. So ito pala guys, so itong rail na to, meron din ako niyan sa link ko. So click nyo lang yon. So pwede nyo ilagay yan sa inyong MP5 kung MP5 man ang inyong unit. Tapos guys, meron pala ako ditong scope. Itong scope na to, accurate to guys ha. At maganda rin to. Itong scope na to is made of metal. Napaka heavy. Pag binili nyo itong scope na to, kasama na itong ating riser. Scope with riser siya. So ayan guys, kung makikita ninyo, meron siyang pwede nyo siyang i-adjust dito. May mga ilaw yan, ayun oh. May ilaw yan, may isang red dot yan sa sa makikita nyo doon sa mismong lens pag start kayong mag-umpisa. So pwede nyo siyang lakihan at pwede nyo rin siyang liitan. So ngayon patay natin. Ito ang red dot scope. So meron din ito sa Lazada. So mabibili nyo siya siguro mga around 1,000 or less. Yun. So ayun ang ating physical appearance. So syempre maganda rin bumili rin kayo ng strap. Itong strap natin is meron din tayo nito sa Lazada. So kapag syempre may mga times na wala pa naman yung laban, so pwede nyo siyang ilagay nyo muna sa shoulder ninyo habang hindi pa nag-uumpisa yung tournament. So hindi kayo napapagod kakahawak o kaya ilagay nyo sa isang tabi, baka mamaya masanggi pa o kaya tumumba, baka magasgasan yung ating blaster. So wrap. Itong wrap guys, pag ang kinagandahan nito, ito kasi yung wrap na to, itong cord natin dito sa may flashlight, kinuberan ko siya ng wrap. Ito rin may wrap din to, pati itong ating magazine. So ito guys, depende naman sa design na gusto niyo, may mga ibang color din. Pero ang nilagay ko kasi itim eh. So ang itim kasi parang siya, para sa akin is parang premium tignan. Tsaka sarap na ito, dito nyo pala itatago yung kanyang pinaka mismong button ng ating cord papunta dun sa ating laser with flashlight. So ayun guys. Meron din tayo yan sa link natin guys sa natin sa aking channel. So nandito sa video na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang performance. Ngayon guys, sa performance, ang kinagandahan dapat pag bibili kayo kung gusto niyo ng performance, bumili na kayo directly ng high-end na gel blaster. Bakit? Kasi nga pag sa pag high-end, syempre naka metal gears na yan, yung piston niya yung tip niya naka metal na yan. So maganda bumili na kayo ng directly ng mga high-end na unit. So ngayon sa unit natin, ito optional na lang naman kung papalitan niyo yung yung tawag dito yung piston niya, ang yung nozzle, tsaka yung piston head niya. So optional na lang 'yon. Pero guys, kahit hindi niyo napalitan 'yon, okay lang din naman. Kasi naman na yan ang mahalaga yung metal gears niya sa loob as well as yung tip ng piston is metal. So ang kailangan niyo lang naman palitan is yung bukas pa yung laser. Patayin muna natin. So ang kailangan nyo lang munang palitan is yung kanya spring na lang ang ipalit ninyo guys. So ngayon dito wala na kayong babaguhin pa sa internals, wala na kayong kakalikutin. Spring na lang kasi kung hindi kayo marunong mag-ayos, hindi nyo alam kung paano ibalik, kasi minsan kung hindi nyo alam, minsan maghahanap pa kayo ng gunsmith. So minsan maperwisyo pa kayo. So ang maganda lang din naman is na lang kayo, pagpalit na lang kayo ng spring. So ngayon sa spring natin, meron tayong tinatawag na M90, M100, mga M110, M120. Pero ang nire-recommend ko lang guys is M90 to M100 pag magpapalit kayo ng spring. Kasi pag masyadong matigas yung spring na ilalagay ninyo, kahit metal gears pa yan, pag niratrat nyo ng niratrat yan, pag ginamit nyo ng ginamit yan,
malaki yung chance na mabubungi lang yung gear. So in the long run, yung blaster ninyo is hindi nyo magagamit ng matagal o baka mapagastos pa kayo. Bibili na naman kayo ng metal gear. Tapos bungi-bungi yung tooth ng ano ninyo, ng piston ninyo. So hindi rin siya maganda, no guys. So ang papakita ko sa inyo guys, ito pala yung spring. Ito yung stock spring. Ito yung stock spring niya. So papapansin nyo guys, lambot. Ito yung sa aking MP5 malambot na, maliit pa. So ngayon guys, ito ipapakita ko sa inyo na M90. So ito ang M90 natin na spring. So makikita niyo yung difference, di ba? Yung difference niya is mas makapal to. Ito naman is maliit. Maliit na, tapos manipis pa yung kanyang spring. Kung makikita ninyo guys, di ba? Ngayon guys, pwede rin naman kayo maglagay ng spring na M110 o kaya M120. Pero optional na lang yun guys. Ang ano lang man kasi noon, ang hindi kinagandahan kasi noon pag maglalagay kayo noon na ganong katigas na spring, malaki yung chance na hindi iikot yung gear natin. As well as iinit yung battery natin at yung motor natin is hindi rin siya iikot. Kasi hindi kayang paikutin ng ating pinion gear galing dun sa motor yung mga gear dito sa loob, kasi nga yung spring sobrang tigas. So hindi na kayang paikutin yon. Ay hindi niya kayang itulak yung spring papunta doon sa likod, tapos pipitik siya doon. Kasi nahihirapan yung motor natin. So iinit yung motor as well as iinit din yung ating battery. So guys, kung plano niyo naman ganun, maglagay kayo ng M120, ang dapat nyong gawin is bumili kayo ng motor na mas malakas. So dito guys, may motor ako dito. So itong motor na to is ito ang kanyang stock motor. So ito talaga yung pinaka motor niya. So ang motor pala nito guys, pinalitan ko pala to Pinalitan ko pala yung motor nito ng Chihai Motors, which is mas malakas siya. Ang sukat pala nito guys is 480 long na motor. So meron din tayong tinatawag na mga 460 long. Pero depende sa unit nyo guys baka mamaya mali yung maibili ninyo Kasi kung kung may mga kung iba yung unit ninyo, tapos mabibili yung motor mali, is napaka-useless lang. So kailangan sa motor, kailangan mabili ninyo yung tamang motor na para sa blaster ninyo. Ngayon guys, titignan natin yung motor na nilagay ko. May nilagay ako dito na motor na Chihai Motors. Buksan muna natin guys Pakita ko sa inyo. Ito lang guys, pag magbubukas kayo ng ng tawag dito ng motor, ay pagpapalit kayo ng motor, dito lang. Buksan nyo lang to. Hindi na kailangan kalasin pa lahat yan. Pag MP5 yung inyong blaster. Pero kung mga katulad nito, mga MK8, dito nyo lang tanggalin siya. Dito sa may handle. May tornilyo lang yan dito, tapos tanggalin nyo. Tapos dito sa ilalim may tornilyo din. Pero ito dito, tanggalin natin siya dito guys Ito lang naman, ganito lang naman pag magpapalit kayo ng motor. Huwag nyo nakakalikutin yung loob kasi na yan naka-timing na yan Tanggalin natin Okay, just wait a minute. So ito guys, ang ating Chihai Motors. So sa Chihai Motors guys, meron din akong link, isend ko dito sa video na ito. 480 long to itong unit na to So ngayon makikita ninyo ngayon yung difference ng ating motor. Diba? Ito yung stock niya, tapos ito naman yung motor natin na binili. Na ito sa Lazada ko to naibili guys. Kita niyo na, 'di ba? Parehas na parehas yung kanyang sukat.
So ayun yung dapat ninyong i-consider pag bibili kayo ng bagong motor, no? Yung sukat niya. Yan. Kasi meron din naman tayo mga short, depende sa unit ninyo kung anong type. So ngayon guys, pag magpapalit kayo ng mas matigas na spring, magpalit kayo ng motor na mas malakas para at least kayang-kaya niyang paikutin yung gear doon sa loob, no? So tsaka pag kasi naglagay tayo ng high torque motor is pinapalakas niya yung rate ng paglabas ng bala ng ating gel blaster. Ngayon, ang disadvantage lang nito is yung battery mabilis maubos. Kaya kung yung mga blaster ninyo is maliliit lang yung battery, tapos 11.1 volts is malaki talaga chance na malulobat siya agad. So maganda kapag ang unit ninyo is for example is maliit lang yung kaya niya i-accommodate na battery, is maganda, wag na kayo magpalit ng motor. So gamitin niyo na lang yung stock na motor, kasi kung maliit lang yung battery ng unit ninyo, mabilis lang siyang mauubos. So agad, kakagamit nyo lang mga ilang minuto lang is malulobat agad. So maganda talaga mga high capacity na battery, o kaya kaya mag-accommodate ng blaster ninyo ng mga mahaba na battery o yung mga malalaki na battery. So guys, hindi ko lang alam kung may mga battery na maliliit lang tapos full pack na, o mga malalakas na, o mataas na yung milliampere niya guys. So ngayon guys, mamaya magsasample tayo ngayon, no? So pag nagsample tayo guys, mamaya titira natin siya sa karton. So papakita ko sa inyo kung bakit maganda na may high torque motor tayo, no? Okay. Balik ko na to guys. Ito isalpak nyo lang yan dito. Tapos ito may cord dyan, papunta dun sa motor. Ayan. Lang guys balik natin. Okay. Sana. Lagyan natin yung tornilyo. Opya. Huwag ka nang mawawala. Mawawala pa yung tornilyo. So guys, kung plano nyo lang naman lumakas yung blaster ninyo, hindi naman na kailangan baklasin pa yung loob palitan ng kung ano. Kung high end na yung unit ninyo, okay na yan. Palitan nyo lang ng spring. Basta ang recommendation ko sa inyo guys is M90 o kaya M100 lang. Pero kung talaga, mas safe talaga, M90 na lang na stock na spring. Kung high end yung ninyo, blaster nyo guys kasi kung ilalagay nyo sa mid-end, baka lalo na gears nun is nylon lang, baka magkano yun, bungi-bungi agad yun. Maganda pag maglalagay kayo ng spring, papalitan nyo ng spring is metal gears na rin dapat yung inyong gel blaster, kasi magsasayang lang kayo ng oras, tapos sayang lang yung unit ninyo, bungi-bungi pag yung mid-end lang. Wala kang mabibilang ng ganun ng mga pyesa, siguro bibihira. Okay, guys, try natin, baka mamaya maluwag yun. Kita nyo guys diba guys, ang bilis. Ayun kapag nilagay natin ng high torque motor. Ito medyo malaki naman na yung battery nito kaya okay lang to sa akin. Ngayon guys, mag-sample tayo Ito guys, kapag high end pala yung yung unit ninyo, dapat bibili kayo ng hard jet gel balls. Dapat yung ganito, yung transparent Ito palang na to, ang specification pala nito is 100N. So matigas talaga to na gel balls. So hindi mo to basta-basta mababasag. Kahit pisilin mo yan, pinakatodong pisil mo yan, hindi mo yan mababasag. Yan diba? Buhay pa. Ito guys, dalawang kamay.
Tingnan mo guys, di nababasag. Ayan ang kinagandahan kapag bibili kayo ng ano ng mga ganito na gel balls, is dapat yung pinakamatigas na. Lalo na kapag high end yung unit ninyo. So guys, ano pala, meron pala akong link nito i-send ko sa inyo kung paano ako nakabili ng ano ng 100N na silicone gel balls. So guys. So ngayon ito na yung magazine niya. Safety muna natin. Yung magazine niya is ito na pala yung bala niya. Yung bala niya is ayun nga yung 100N. Ayan, testing natin siya dito. Ayan. Okay. Guys, kita nyo butas agad. Ayun, so ayun nga, pag naka high torque motor, tanggalin muna natin yung magazine. Baka mamaya pindot natin sa sarili natin. Ano bang bala. So ayun, di ba? Kita nyo naman. Kita nyo yung rate of fire niya. So, naka 11.1 volts battery ka na. Tapos naka high torque motor ka pa. Isa, napakaganda niya na. So, napakabilis, no? Parang ano talaga, parang realistic talaga. So guys, ayun pala. Ang disadvantage lang pala kapag naka high torque motor kayo, isang example din ka pala, kapag maliit yung inyong magazine. Katulad nito, Sijon MP5. So ito kasi ang Sijon MP5, ang disadvantage kasi nito, mahirap makahanap sa market ng extra magazine o kaya ng drum magazine. So meron din naman tayo mga ibang MP5 na ano na iba yung ano yung brand. For example, Saima, meron din atang Jingji. Ito kasi ang hirap kasi maghanap ng magazine niya. So kung plano niyo bumili ng MP5, mag-ibang brand na lang kayo. So wag na kayo bumili ng ganitong klaseng brand kasi nga ang hirap maghanap ng magazine. Kung yung magazine ng number one na ano ninyo, concern ninyo kasi ang hirap talaga. Tsaka pag mga ibang brand kasi, for example, Saima, ang alam ko meron yung drum magazine Ngayon, pag sasali kayo ng tournament, di na kayo mahirapan. So, hindi kayo mabibitin sa bala. No, guys? Tapos, guys, meron din pala tayong mga flashlight. So, ito pala, di ba, sinabi ko sa inyo yung flashlight na to. Itong pinakamaganda sa MP5 kasi maikli lang siya. Flashlight with laser. Pero kapag gusto niyo ng flashlight lang, meron din naman tayo. Ito, pwede ko rin naman siya ilagay dito. Pero ito kasi wala siyang laser. Pero ang kinagandahan nito, itong flashlight na to is liwanag niya. Napaka bright niya. Kumbaga mas maliwanag pa siya kaysa dito. Tsaka ang kinagandahan kasi nito, ito lahat all metal yan. All metal to lahat. Pag bumili ka nito, may kasama na siyang ito yung pangkabit sa reel niya. Ito. So bakal din yan lahat. Ito kasi ano to nylon lang to made of nylon lang. So ngayon meron din tayo isang PEC na flashlight. Ito sa isang ano ko to, unit ko Itong flashlight na to is meron siyang flashlight with laser. So ang kinagandahan lang nito, may laser siya at meron siyang flashlight. Ang laser nito kasi dalawa, meron siyang green. Ikita nyo yan, ito na red muna, red. At meron din siyang green. Ayan. Tapos, flashlight. 5 modes yung flashlight nito Ang ano lang kasi nito, ang disadvantage lang kasi nito, itong PEC na to, maganda nga siya, nylon, made of nylon. Ang ano lang, disadvantage niya is mahina yung ano niya, flashlight niya. So meron din naman mga brand na ano na mas malakas, kaso yun nga lang medyo mas mahal. So depende yan sa budget ninyo na ganitong mga klase. May mga PEC din na ganitong klase na malalakas ang flashlight. Pero depende yan sa inyo, di ba? Depende sa budget kasi nga kung ano nga gusto niyo ng mas magandang flashlight,
na ganitong klase, tapos maliit lang yung budget ninyo, maganda, mag-flashlight na lang din kayo na kagaya ng ito. Tsaka ito. Kasi ito, lalo na to, kasi all metal to eh. Ang kinaganda lang talaga nito kasi may laser, green laser. Tayo natin ilaw. Ayan oh. Tapos ito yung ilaw niya oh, maliit lang. Siguro dahil palobat na, pero kahit chinarge ko to is mahina talaga yung kanyang flashlight. Hindi kumpara dito sa mga unit ko na itong muna kong pinakita. So ayun nga guys, ayun nga yung pag mag-upgrade tayo is physical appearance, tapos meron tayong tinatawag na performance. So sa performance, ayun nga, meron din tayo i-add na mga ano, for example is mag-add kayo ng mga MOSFET. Sa MOSFET kasi ano lang naman yun eh, sa trigger control lang din naman yun eh, pero optional lang din naman yun. Tapos ayun nga, basta ano, kung hindi naman kayo marunong magkalas, kung di nyo kayang kalasin, tapos ibalik yung mga gears dun sa loob, baka mamaya kinalas nyo, tapos mali-mali pa rin yung timing ninyo, edi bali-bali yung mga gears ninyo sa loob. So baka mamaya pud-pud agad eh. So kailangan research, tsaka experience, knowledge, para maibalik natin agad. So ako, natuto lang din naman ako sa sa experiences ko tsaka sa research dun sa YouTube, maraming mga upload. Kaya nakakapag-upload din tayo ng mga ganitong klaseng mga video. Tapos guys, ayun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, kung FPS lang naman ang gusto niyo pataasin, ano lang naman, spring lang, okay na spring, okay lang din naman yung stock motor. Kung gusto niyo kasi mga mga 280 to 300, 350 sa tournament pwede na yan eh. Tsaka hindi na kayo gaano makaka-harm pa ng mga kalaban ninyo. So less disgrasya kasi pag kahit sabi mo gel blaster to kasi malakas din to. Kasi pag masyadong mataas yung FPS nyo, kahit yung lata ng sardinas, kaya niyang patupiin eh. Kapag masyadong mataas yung FPS ninyo eh. Tsaka ito kasi, itong motor ko, yung Chai Motors, kaya nito mag-handle kahit mga M1 30 na spring. So ayun nga, sobrang lakas nun. Ayun nga lang, apektuhan yung ating range and accuracy. So okay na yung yung spring lang na M90 o kaya M100. So yun lang guys, kung plano nyong kung mas gusto niyo is appearance more than the performance, so mag-focus din kayo sa accessories. At tapos kung gusto niyo naman ng performance, spring, palitan nyo, okay na yan. Pero kung marunong naman kayo magbaklas dun sa loob, alam nyo kung paano ibalik, siyempre dapat tama yung pagkakalagay ninyo ng mga gears dun sa loob, ng yung tawag natin na angle of yung ano ba tawag doon? Basta may doon angle of AOE. Angle of engagement pala yung tawag doon. AOE. Tapos ayun nga, palitan nyo rin yung mga piston head. Tapos para kasi selyado doon sa loob, yung hangin hindi siya lalabas. Kumbaga lahat diretso doon papunta sa ating barrel. So mas malayo yung marating ng ating gel balls. So yun lang naman guys, sana may natutunan tayo. Share ko lang din sa inyo yung knowledge ko kung paano ako nakapag-upgrade ng aking MP5 na gel blaster. So ito lang muna yung inano ko guys, kasi may mga unit ako dito. Ito pala guys, lang to, na nylon lang to, pero ang kinaganda lang kasi dito is kahit nylon lang yung gearbox niya pala is mabigat na siya. Sobrang bigat nito kahit wala pa siyang accessories. So ayun nga guys, nagpaplano rin ako ng gearbox na metal, pero tsaka na pag may budget na tayo. So ayun lang guys, so tsaka nagpo-focus kasi ako sa sa mga accessories tsaka upgrades ng aking mga gel blaster, kaya di pa ako bumibili ng mga metal gearbox na gel blaster. So yun lang guys, sana may natutunan tayo. So hanggang sa muli, bye bye.